to your Abba. We call Him Abba Father. Ang maganda ho nito, hindi na our Father. Sabi ni Lord Jesus Christ, now you will call our Father your Father. And this Father is a loving Father, providing Father, perfect Father, and the Father who knows best for you. Why? Because you are important to your Abba Father. Palakpakan po natin yung Panginoon. Pangalan na ho ito, kompleto na tayo, ay Shalom. Alam niyo na ho ito, Shalom. Pinangako ho itong Shalom na ito, meaning peace, sa mga anak ng Diyos. Pinangako niya sa ito, mga anak ng Diyos. At ito pong Shalom na ito, itong peace na ito, hindi lang sa mga anak ng Diyos, sa mga nangangailangan ng kapayapaan. Anak ka man ng Diyos o hindi, available po sa lahat to. No? It's always available for the sinners. And Jehovah Shalom is always available for those in need. May need ka? O inaas ka, sabi mo, makasalanan ako, hindi ako makakalapit sa Panginoon. Alam mo, mas kailangan po. Kasi mas gusto ni Lord na amin mo na nagkakasala po tayo. At lahat po naman tayo, sabi ng Biblia, ay nagkasala. Kailangan natin ng grace ni Lord at kailangan natin si Jehovah Shalom. Jehovah Shalom is always available for those who ask for His help. Do you have needs today? Ask for His help and He will give you peace. Amen? Next, Jehovah Nisi. Tingnan niyo po itong Jehovah Nisi. Hindi po naghiwalay. Kasi po, when we talk about Jehovah, we talk about Nisi. Hindi po pwedeng paghiwalayin yan. Tingnan niyo po ang Bible niyo, pinagdikito nila. Unlike in Jehovah Eser, Jehovah Eser. Si Jehovah ay helper. When we talk about Jehovah Nisi, pinag-isa po ito. Talking about na kung si Jehovah, pag na-identify si Jehovah, ikaw ay laging victorious. Identified ka ba kay Jehovah? Amen. O victorious ka? Ang katayuan mo, victorious. More than conquerors. In Christ. Hindi ka nag-conquer dahil sa sarili mo, si Kristo. Naka-identified ka kay Jehovah, kay Yahweh, may victory ka. And Nisi means banner. And the word Nisi, Jehovah Nisi produces victory and promotion. Talking about promotion, napag-usapan nun namin to last time, dito pong, nung binanggit ang Jehovah Nisi, first time pong binanggit ang pangalan ni Joshua. And what happened? Nag-grace po si Joshua sa ladder ng leadership. Naging warrior at naging next in command sa Israel. So may promotion po. Pag kinlay mo si Jehovah Nisi, there is victory and promotion. Amen? Praise God? Amen. Today we'll talk about Jehovah Rohi. No? Or Rohi. Talks about the Lord my shepherd. Let's pray. Father, in Jesus' name, You will give us direction, You will guide us, and You will open our hearts and minds to understand Your words, O Lord. Lord, ang aming pag-uusapan ngayon aming Ama ay reminder po sa amin, sa marami sa amin. Dahil alam na po ng marami po ito sa amin. At sa mga bago o Diyos, ito po'y bagong kaalaman na magbibigay sa kanila ng kalakasan. Pero all in all, kailangan po namin na ma-remind at maturuan ito. Dahil kung kilala po namin kayo at anong kaya niyong gawin sa aming buhay, Lord, makakapamuhay po kami ng matiwasay sa mundong ito. At kami po may kasiguruhan, ano man ang mangyari sa mundong ito, ano man mangyari sa amin, kasama namin kayo. Lalong-lalo na sa pag-aaralan po namin ngayon, buksan po aming isipan at puso na maintindihan po namin ang iyong salita at pag-uwi namin ay may apply po namin sa aming buhay. Salamat po sa araw na ito, maluwalhati kayo at magbigyan ng papuri sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Tayo pong muli ay magsabi ng Amen. Yung 1 to 6 niyan, nagka-edad na ho, kailangan ng memo class. No, nakalimutan ko na iba, but I can remember. At ngayon mareremind tayong lahat. Pero Psalm 23 verse 1 says, the Lord, tingnan niyo po yung word na Lord, hindi po capital L, tapos small O-R-D. Ibig sabihin po yan, Lord na yan is Jehovah. Jehovah or Lord is my shepherd. Ang sabi ni David, I have everything I need. Amen? At makita mo natin dito, itong Jehovah Rohi, yung word na Rohi, ang primary meaning po nito from the Hebrew, because that's a Hebrew word, Kuya Egay, hindi ko po alam yung sulat-sulat, Kuya Egay po alam, is to feed or lead to pasture. Yun po yung word na Rohi. As a shepherd does his flock. I got that from the name of God, from the Moody Bible Institute of Chicago, copyrighted 1944. Yan po yung nakita kong, as I nagre-research po ako yung word na Rohi, dahil bago rin po ito sa akin, alam po shepherd Rohi, pero gusto ko mas maintindihan natin lahat. Ang ibig sabihin pala ng Rohi, po is verb na to feed.
Gusto natin yan. To feed, di po ba? Gusto natin pagkain. At si Jehovah ay shepherd, meaning siya ang nagpapakain. Hindi lang po yun. Siya ang naggagabay. He leads the pasture. At hindi, take note, ito pong mentality na to na Psalm 23, hindi lang po unang pumasok to kay King David. Hindi lang po sa kanya nagsimula itong formulation ng pangalan ng God na ito. Nakilala niya si God na Jehovah Rohi or Jehovah Lord my Shepherd. Alam niyo po ba sa unang mention ito ay natagpuan sa Genesis 48 verse 15? It was Jacob. He's the first person who called God Shepherd. Let's read it from the NIV. Then he blessed Joseph. What blessing Joseph? Amen? Sabi niya rito, he said, "May the God before whom my father Abraham and Isaac walked, the God who has been my shepherd," sabi niya ganito, "all my life to this day." Ang una pong nabanggit niyan, hindi po si David. So makita ko natin to, si David, natutunan niya to sa kanyang mga ninuno, tinuro sa kanila. At makikita po natin, from time to time, talaga naman sinasabi kahit mga propeta, ang tingin ng Diyos sa bansang Israel ay sheep niya, at sinasabi niya, "I am the shepherd." Amen? Ito po isang nakita ko, as I research the word Roe, nakita ko pa yung kay Moses. Ito po yung kay Moses, yung tawag ng Diyos kay Moses ni Lord. Pareho po ito nung as a shepherd to his sheep. Brother Pe, asan dyan? Exodus 33:11 from New American Standard Bible. Thus, the Lord used to speak to Moses. Paano makipag-usap kay Moses si Lord? Face to face. Just as a man speak to his friend. Yung word na friend is Rhea, meaning friend. Alam niyo po yung root word or primary word dito? It came from Ra'a or Rohi. Yun po yung Hebrew word meaning shepherd. Sabi ng Biblia kung paano makipag-deal sa relationship ng Diyos kay Moses na face-to-face sila nag-uusap. Ibig sabihin, intimate. Ibig sabihin, may relationship. Sabi niya, as a friend. Sabi ng Exodus 33, sa iba, makipag-usap, sa ibang propeta, makipag-usap ang Diyos. Sa iba-ibang pamamaraan, napakalayong pamamaraan. Pero kay Moses, face-to-face. At yung word na yon na friend is, ang root word na pinanggalingan na siya ang shepherd at si Moses ang sheep. So when we talk about Jehovah Rohi or Ra'a or God, Lord my shepherd, we talk about friendship. Magbasa ho kayo sa internet. Talaga po yung shepherd at sa sheep niya, sila po'y dikit na dikit. Alam ng, sabi pa nga, sa Biblia na lang po, sa John chapter 10, sinabi ng Panginoong Jesus, paano ang shepherd at sheep magkaroon ng relationship? Alam ng sheep yung boses ng shepherd. At yung shepherd, alam niya yung need ng kanyang sheep. Tingnan natin Isaiah pa. Sa book of Isaiah, ito po yung dealing ng Panginoon, Isaiah, sa mga matitigas ang ulong sheep. Amen? Matitigas ang ulong sheep. Bakit po? Panahon ni Isaiah yun matitigas po ang ulo ng tao dyan. Pumipili po ng ibang shepherd. Ano pa ho? Sila ho'y patungo na sa lugar na i-exile sila. Kakonquer na sila or na-conquered na sila ng Babylon. Dadalhin po sila sa lugar na yon. Ito po sabi sa Isaiah. Yes, the sovereign Lord is coming in all His glorious power. He will rule with awesome strength. See, He brings His reward with Him as He comes. So ito po mga taong ito, sabi niya, nandun na sa exile, at titigas ng ulo, pero Diyos po hindi nag-give up. Sa matitigas na ulo, na tulad po natin, na po, isanama ko po sarili ko, ang Diyos po hindi mag-give up sa inyo. Babalikan at babalikan ka. Hindi ka bibitawan ng Panginoon. Ika nga ni Mike Enriquez, hindi ka tatantanan ng Panginoon. Kahit saan ka pa pumunta. Amen? Alam niyo po, malinis na sabi natin, hindi tayo bumibiting sa Lord, lalo